Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Natatanging araw sa parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio, ang ika-23 ng buwan. Sapagkat ito yung araw na itinakda ng simbahan dito sa Archdiocese para maging araw ng pagpapagaling. Bagamat every day should be a day of healing, and every Mass is a healing Mass. We need healing because we are sick. We need healing because we are sinners. We sin because we keep on hurting one another in different ways. Kaya mga kapatid, hingin natin ng awa at tawad sa Panginoon ang mga sandali. Nasalip na tayo maging channel of healing, tayo nagiging instrument ng hurting. Masakit mang sabihin, pero yun ang totoo. Sa katahimikan, ibulong natin sa Diyos ang paghingi natin ng awa at tawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Jesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila.
Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdote, makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan. Nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangan maghandog ng mga hain araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at iyay pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, may mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal, magpakailanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo may dakilang saserdote. Nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa toldang hindi tinayo ng tao, kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain. Kaya't kailangan ng ating dakilang saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito: gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hain, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin, upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil magpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo, dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Bayaang sabihin, ang poon ay dakila, nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo pong lahat. Alleluia,
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buwas sa Galilea. Nagdatingan din naman ang mga napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mamalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat na may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At maigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa sa mga unang tanong ng tatay ko nung ako'y tinuturo ang magmaneho, "Totoy," that's how he addressed me, "Totoy, gaano ka dapat kalayo ikaw sa iyong sasakyang sinusundan?" Sabi ko, "Tatay, dapat malayo." Gaano nga kalayo? Ano yung minimum distance? Hinihinga sa akin yung exact, at least minimum. Di ko nasagot. Ganito ang sabi niya, "Anak, pag ikay nagmamaneho, at least ang minimum distance mo pag tumatakbo, kung gaano kahaba ang sasakyan mo." Sabi ko, "Bakit po?" Para nang sa gayon, yung nasa unahan mo, mag-sudden brake, meron kang sapat na distansya para makaiwas sa aksidente. Distance. Kaya yung pumahahabang sasakyan, truck, trailer, may nakalagay sa likod, "Keep distance." Nung una may nakalagay, "Distansya, amigo." So yung nasa likod, kaibigan pala, amigo. Bakit mahalaga ang distance? Sa Ebanghelyo na pakinggan natin, si Jesus nagpahanda sa kanyang mga alagad ng bangka na kanyang magagamit. Bakit? Sapagkat siya'y nangangaral, nagpapagaling, subalit dagsa ang tao palapit sa kanya. Ganito inilarawan. Sinundan siya ng napakaraming taong buhat sa Galilea. Una, sinundan ng napakaraming tao. Ikalawa, nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, Jerusalem, Idumea, ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Anong description sa mga tao? Napakarami. Kaya hindi ka taka-taka sinabing ang mga tao'y dumaragsa. So Jesus was being pressed on by the people who wanted to listen to Him, who wanted to be cured of their infirmities. So hindi magagawa ni Jesus ang pangangaral, ang pagpapagaling, if He is being pressed on. Anong kanyang hiling? "Prepare a boat for me." Pinagkita siya ng bangka. Natural, dahil bangka, si Jesus, nakalayo ng kaunti. At yung mga tao, hindi para sumunod. And that's the time nagawa niya ang pagtuturo at pagpapagaling. Ang mga tao nakarinig sa kanya at napagaling sa kanilang karamdaman.
So ang una, ang distance ay kailangan natin to avoid accident. Literally and figuratively. Maraming relasyon na hindi dapat nabuo, but because of the lack of distance, nangyari. Meron din naman nasira ang relasyon because of too much distance. Depende paano ginamit yung distance. So para maiwasan sa buhay, kailangan natin ang closeness, proximity, but at the same time, kailangan din natin ang distance. At kung kaya kayo naririto ngayon, 23rd of the month of January, you need distance. Paano natin nararamdaman ang pangangailangan natin sa distance? So literally, meron kayong distance from where you came from and from where you are now. May distance. Kailangan po natin yan. At sana ito pong ating shrine, parokya, ay meron ding sapat na distance for us to be able to feel relaxed, to breathe, to pray, to reflect, and to enjoy the presence of nature, the presence of God, and the presence of our co-pilgrims. Kailangan po natin sa buhay ang distance to avoid accident. Ikalawa, nung college po kami sa seminaryo, meron akong seminarista, higher year sa akin. Siya po after second year, pina-regency ng mga pare. Ibig sabihin ng regency, pansamantalang pinalabas. Hindi naman po expelled, regency. Lalabas lang muna. Sabi ko, ano nangyari? Maganda naman ang performance mo. Wala ka namang bagsak sa subjects. Ba't ka napa-regency? Ang paliwanag sa akin, ang observation daw ng mga pare sa akin, seminary life has become too familiar for me. That I am no longer able to appreciate the beauty of the formation. Masyado naging over-familiar dahil 6 na taon na sa seminaryo from minor seminary, high school, up to second year college. So yun ang pansin sa kanya and he took it positively. Lumabas, naging medrep, hindi naging pari. Nag-migrate sa ibang bansa. Pero alam nyo ngayon kung ano siya? Married deacon. Hindi naging pare, naging padre de pamilya nung tapos ng kanyang 2 anak, nagpatuloy sa pag-aaral sa seminaryo sa ibang bansa. He is now a married deacon. Hindi na wala sa kanya yung kanyang pangarap. Pero ang ganda ng sinabi sa kanya ng mga formators, you need distance to be able to appreciate the beauty of seminary formation. Parang pagka tayo tumitingin ng painting o ng picture, pagka po tayo sobrang tutok, di natin makita yung ganda. Ano yun? Pero pag inilayo, ganda pala. Minsan sa relasyon ganun din. Pag araw-araw kasama mo, ano nakikita lagi? Yung masamang ugali. Kaya kinaiinisan na. Ang anak, ang asawa, ang kapatid, ang magulang, ang kasamang pare sa kumbento. Kaya kailangan ng distance. Kaya yung pong day off, gamitin natin. Kaya kami mga pare pag day off, umaalis talaga kami. At kayo din po, yun yung day off. Kahit mag-asawa, minsan kailangan nyo ng distance. Sa kasama sa trabaho, ganun din. Baka hindi na natin makita, ang dami palang magandang ginagawa, but because we're too close to each other, 8 oras, 16 oras, ang laki na pupuna yung mali. Pero yun pala,
Marami palang ginagawang magandang taong ito. Bakit hindi ko makita? Ba't di ko ma-appreciate? Because I have become and we have become too close to each other. Kailangan po natin yan. At yun nga, sabi ko, ang isang dahilan, kaya tayo pumaparito. Dumidistansya sa trabaho. Alam mo, iba sa inyo, naglipas sa trabaho. Ipinagpalit ang 23rd para sa Padre Pio. Sana makatulong po sa inyo ang inyong pagparito. You were able to create a distance. Kaya kami po mga pare, minsan, huwag kayong magagalit ha. Pagkakatapos dito, kami dire-diretso sa kumbento. Hindi dahil ayaw namin sa inyo. Nakakapagod ho. Dudumugin ka ng tao, Father, pa-pray over po, alis na itong anak ko, puntang Canada. Father, itong mother ko, operahan bukas. Father, ito pong aking kapatid. Kailangan din ho namin, kaya kami dumidistansya din from time to time. Distance. Pangatlo't kahuli-hulihan. Sabi, for trees to grow, they need distance. Para daw po, ang mga puno lumaki, hindi pwedeng itanim ng dikit-dikit. Dapat may enough, may proper distance. Yung distance, depende ko anong klaseng puno. Kung yan ay mayabong, ang mga sanga at ang root system, the more distance they need. Ganon din po sa ating buhay espiritualidad, sa ating buhay pananampalataya. From time to time, kailangan natin ng distance. By the way, ano ba ang distance? Space. Empty space. Kaya yung space sanang nakalaan para sa Diyos, ibigay natin sa Kanya. Yung space na nakalaan para sa pamilya, ibigay sa pamilya. Yung space na nakalaan para sa trabaho, ibigay sa trabaho. Yun ang ating kabanalan. Sabi ni Jesus, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. So may bahagi ng ating buhay na nakalaan kung para saan ibigay natin. In that way, we are able to fill in the necessary space na kinakailangan nating punuan at lagyan. Kung kinakailangan umagwat dito, agwat muna pansamantala. Ang tanong, saan o kanino ako kailangan kong umagwat ngayon pansamantala? Huwag naman permanently. Kung hindi naman natin ipinagkakasala ang taong iyon. Pero meron din naman kinakailangan ng agwat natin permanent. Halimbawa, bisyo. Gawin na natin 100% ang ating distansya. Kung alam natin nakakasira ng ating buhay. Sino po magsasabi? How much distance do you need? Where do you need to distance yourself from? Sino magsasabi? Kayo po. Sa tulong ng enlightenment ng banal na espiritu sa buhay natin. So pagka tayo confused, stress out sa ating buhay, hindi na malaman anong uunahin, anong gagawin, Lord, give me the necessary distance that I may be able to discern kung anong dapat kong unahin, dapat kong maging priority sa aking buhay. Dahil pag wala po yung distance, yung necessary distance, mapapansin natin, ang daming nasasayang sa buhay natin. Many things are wasted at nakakapanghinayang. Kaya huwag nyo din naman panghinayangan yung kay dumistansya. Dahil pagbalik natin, we are renewed. We are rejuvenated. And the more we are able to become productive, the more we are able to love God and others. So ano nangyari ngayon kay Jesus? Because of that distance, nagawa niya, nagampanan niya ang dapat niyang gampanan. Anong sabi sa Ebanghelyo? Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpatira pa sa harapan niya. Maraming mga taong may sakit ang humipo, gumaling.
Distance heals. But if we are not wise enough and conscious enough, distance can also hurt. So let us make the distance a healing distance. Tayo po ay magsitayo. Buong kantaimtiman tayong dumulog sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob. Ihayag natin sa pananalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala sa ating sambayanan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang mahinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at ang buong tapang na magabayan ang sabayanan na ay mapamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran, katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang awalang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain. Sa pagkatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Lahat ang naparito mong anak na siyang nagulat sa bulan sa Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahain mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalisnisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob dito sa lupa para nang sa langit. Aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa Matiya-tiya mo kami sa lahat. Nihiling namin kami, Adiya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangapatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng misa ay matutunghayan niyo po sa ating screen. Gayon din, mamayang ika-4 ng hapon ay isasagawa ang misa ng 129th CBCP Plenary Assembly na dadaluhan ng mga obispo ng Pilipinas. Nawa, tayo po ay magabayan ng pagbabago sa schedule. Ikatlo, mga kapiyo, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong tulong at suporta. Dahil sa inyong kooperasyon, matagumpay nating naitayo ang mga bagong comfort rooms. Ang disenyo ng mga ito ay sinagawa para sa inyong kapakanan at kaginhawahan. Minarapat din po nating lagyan ang mga ito ng turnstile gates para sa kaayusan ng pagpasok dito. At ang maliit na halagang donasyon na 10 piso ay para sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga ito at makatutulong sa patuloy na pagpapaunlad ng pambansang dambana. Nais din po namin ipaalala ang responsibilidad ng bawat isa sa pangangalaga at pagpapanatili ng malinis at maayos na kapaligiran. Maraming salamat muli at patuloy po tayong magtulungan para sa ikabubuti ng ating simbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Pagkatapos na po ng misang ito ay susunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Salamat sa mabuting halimbawa, manalangin, umasa, katuwang ay lagi mong maalala. Pag-ibig ng Pietre Tucina, turuan mo kami sa hirap at lusa, maging gabay sa aming magsikap na gawing kahaya-hayaan buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapagaling ng Panginoon na matutunghayan natin sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan ay laging napapaloob din sa konteksto ng pananampalataya. Lagi niyang sinasabi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa makatuwid, may papel ang Panginoon, may papel din tayo. Sa Kanya ang biyaya, sa atin ang pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Pagpapaubaya. Panginoon, ano man ang kalooban mo. Na madalas ang kalooban ng Panginoon, gumaling. Kung hindi man physical, it may be spiritual, relational, moral. Napakalawak ng kahulugan ng pagpapagaling. Kaya sa araw na ito na natatangi dito sa pambansang dambana ng Santo Padre Pio, hilingin natin ang panalangin, tulong panalangin ng ating Santo, na sana'y ang lahat ng naririto, mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming at nananalangin sa kanyang intercession ay makatanggap ng agaran at permanenteng paggaling sa karamdaman. Ngayon, ating ihanda ang ating sarili sa pamamagitan ng pagkilala na sa kabila ng kabutihan ng Diyos, hindi tayo nakatutugon ng angkop. Nagkakasala tayo. O Diyos ko, Ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at maging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa nilapastangan kita. Ikaw, Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan, at lubhang kaibig-ibig, na ngayon ay iniibig ko higit sa lahat ng bagay.
akang kinapopuotan ang aking kasalanan. At ngayon gumagawa ako ng isang taimtim na pagtitika na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng inyong mahal na grasya ang anumang maaaring maging daan ng ipagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa iyo. Ibadalan niyo po ang iyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin mo muli ang iyong anak na si Hesukristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling sa tulong ng pananalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong Santo Padre Pio. Pagpalain at pagalingin mo po kaming lahat sa aming mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Hesukristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari. Ngunit di siya gumaling. Bagkos, naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng napakaraming tao at hinipo niya ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit, igagaling na ako. Biglang naampat ang pag-agas ng kanyang dugo at naramdaman niyang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao, sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng mga alagad, nakikita mo ang makapal na taong gumigipit sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit? At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. At tumingin nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhasa'y batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit winika ni Jesus sa kanya, "Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Sa ngalan po ng ating Kura Paroko at Rektor ng Pambansang Dambana, Father Oscar Andal, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na naririto at nakikiisa sa ating buwan ng liturhiya ng pagpapagaling. Ngayon pong buwan na ito, na buwan-buwan nating ginagawa ng pagbabahagi ng kagalingan mula sa Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, atin pong mapapakinggan ang kwento ng mula sa Taytay Rizal. Siya po ay ipinagpapasalamat ang kanyang pagaling sa matinding karamdaman sa pamamagitan ng Diyos at tulong ni Padre Pio. Tunghayan po natin ang kwento ng pagpapagaling kay Ginang Rowena Sakgal. Mga kapiyo, isang kwento ng himala at pag-asa muli ang ating mapapakinggan. Ito ang pagpapatunay ni Mrs. Rowena Sagcal mula sa Taytay Rizal.
na gumaling sa sakit na adenomyosis at myoma. Tunghayan natin kung paano si Santo Padre Pio nagbigay ng liwanag at pag-asa sa kanyang landas patungo sa kagalingan. Magandang araw po. Ako po si Rowena Sagkal, 48 years old, may asawa at 3 anak po. Nakilala ko po si Padre Pio sa pamamagitan ng aking sister-in-law. Isa rin po siyang naniniwala kay Padre Pio. Noong 2017 po kasi, hindi po maganda yung pakiramdam ko tuwing nagkakaroon po ako. Kaya nagpa-check up ako noon. Nalaman po na marami akong bukol, 6 hanggang 7 bukol po. Doon po dahil nalaman ko po yung tungkol kay Padre Pio, tinuro po niya sa akin yung sa may simbahan po ni Padre Pio doon. So, nagpunta po ako doon, humingi ng tulong, nagpasalamat din. Nagsimpa po ako doon. Nagkaroon po ako ng malakas ng loob para humingi ng tulong at maniniwalang mawawala din po itong sakit na ito. Yung pagpunta ko po sa Padre Pio, hindi po ito madalas kasi gawa ng klase ng trabaho ko na nasa mall po ako. Pero yung paniniwala po na mapapagaling ako, na matutulungan ako, is nasa puso po yun. Hindi po ito nawawala. Binigyan po ako ni Ate Ana V, yung sister-in-law ko, ng healing oil at itong novena, yung libro po niya. Ito ay patuloy ko pong binabasa at sinasabuhay ko po ito, itong mga novena niya. So, ito po yung isa sa nakatulong sa akin. Patuloy po akong nagpapa-check up yearly hanggang sa nalaman ko po sa resulta na nawawala po unti-unti yung bukol. So, patuloy rin po akong naniniwala. Binibigay ko po yung tiwala, pinagkakaloob ko po sa kanya itong sakit na to na mawawala rin po. Laking pasasalamat ko po at kada magpa-check up ako, nagkakaroon po ito ng liwanag at nawawala po ito unti-unti. So last year po, nagkaroon po ng pagkakataon yung sister-in-law ko at saka yung kuya ko. Sinama po nila yung mga anak ko sa Batangas. At dumiretso po kami ng asawa ko sa ospital. Yun po, nag-decide po yung doktor na i-DNC po, i-raspa po yung kasi kumakapal naman daw po yung lining ng mattress ko. So habang nandun po sila sa Batangas kay Padre Pio po, humingi po sila ng tulong doon. Natulungan ako para gumaling. Ang ginawa po ng doktor sa akin is laking pasasalamat po kasi successful po yung pagkano ng mattress, pagraspa. Tapos pag after 2 weeks po, nalaman po namin yung biopsy, clear po ito, wala pong cancer. So paniniwala ko po kay Padre Pio, pinapagaling po niya ako. Basta papasalamat pa. Last December 21 po, sinadya po namin ng aking pamilya na pumunta po ng Padre Pio dyan sa Santo Tomas, Batangas para magbigay pasasalamat. Ito po yung nagsabi po ako ng milagro, confession ko po na paniniwala ko sa Diyos at kay Padre Pio na pinagaling niya ako. Masaya po akong pumunta po dyan at sana sa susunod po makapunta pa rin po ako. Walang hanggang pasasalamat po. Kung sakaling makausap ko po si Padre Pio, makakaasa po kayo, Padre Pio, na ikakalat ko po, ikukwento ko po yung milagro po na pagpapagaling sa akin sa lahat ng mga tao at naniniwala po sa Diyos at sa pagpapagaling niyo po. Ang maipapayo ko po sa lahat ng may sakit, huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Mapapagaling po kayo ni Padre Pio
at paniniwala kay mahal na Panginoon Diyos. Kumapit lang po tayo, naniniwala ng buong puso sa Kanya. Maraming salamat po, Padre Pio. Masaya po ako nakapunta dyan. Sana po sa susunod, punta po rin po kami, buong pamilya ko, para magpasalamat po at makita ko po kayo. So, maraming salamat po. Sa isang hindi pangkaraniwang kwento ng pananampalataya at himala, ipinakita ni Santo Padre Pio ang kanyang makapangyarihang pamamagitan kay Mrs. Rowena. Tunay na sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pagtitiwala, walang sakit na hindi mapagagaling. Patuloy tayong magtiwala sa Diyos sapagkat sa bawat pagsubok sa buhay, hinding-hindi niya tayo pababayaan. Magsitayo po ang lahat. Aawitin po yung Come Holy Spirit. Bagyan natin itaas sa ating mga kamay. With you, come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Come the desert. Come of Lord, let your sweet healing power touch and let's hum the song. Amang makapangyarihan, amang mapagmahal, na siyang may likha ng lahat, na siyang nagpapagaling sa lahat. Sinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang ihatid sa sanlibutan, sa sangkatauhan, ang ganap na pagpapagaling, ang kaligtasan ng bawat tao, ang kaligtasan ng lahat ng tao, ang kaligtasan ng sanglilikha. Nang dahil sa kasalanan ng sanglilikhang ito ay pinasok ng kasalanan ng iba-ibang uri ng sakit, dahilan na rin sa kapabayaan. Subalit niloob mo na panumbalikin ang lahat sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa tulong ng mga banal. Higit sa lahat ang aming inang si Maria, ang kanyang asawang si San Jose, ang aming patrong si Santo Padre Pio. Sa mga sandaling ito, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming karamdaman sa pangangatawan, sa kaisipan, sa kalooban, sa pakikipag-ugnayan. May mga bagay kaming pinagdadaanan na sadyang nagpapabigat sa amin. Karamdaman sa katawan, mula ulo hanggang paa, mula labas hanggang loob. Naniniwala kami katulad ng ginawa ni Jesus at tawag kami sa kanyang pangalan sa tulong panalangin ng mga banal katulad ni Santo Padre Pio. Igagawad mo ito.
sa aming lahat, sa bawat isa sa amin. Lalo tigit ang may mga matinding dinadanas ngayon, mga nasa higaan, hindi makatayo, hindi makalakad, dumadaing dahil sa hirap, dahil sa sakit. Alisin po ninyo ang lahat ng iba-ibang uri ng sakit sa iba-ibang bahagi ng aming katawan. Alisin mo ang mga bagay na hindi nararapat matagpuan sa aming katawan. Clear us, cleanse us, purify us. Katulad ng babae sa Ebanghelyo na nagsabing, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, ako'y gagaling. Pagkalooban mo rin kami ng ganong klaseng pananampalataya na sa isip at sa salita naniniwala kami. Kung kaya naman, hiling namin, Panginoon, na igawad mo sa aming lahat na naririto ang iyong ganap na pagpapatawad sa aming kasalanan at kagalingan sa lahat ng aming karamdaman. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Lord, let your healing power touch me and make me whole. Tayong lahat, panalangin para sa pagpapagaling. Panginoon, Kayo po lumikha sa akin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko na ako'y inyong pagalingin. Ako'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawan, kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makapagpapanumbalik sa aking kalusugan. Dahil kayo ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang maialay ko ang aking buhay para sa iyo. Amen. Panalangin sa tulong ni Santo Padre Pio. O mahal na Santo Padre Pio, buong giting at tahimik na tiniis nyo ang mga hapdi at kirot ng limang sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aming dinaranas at pinagdaraanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matiyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ng aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako. Alisin niyo po ang anumang nakakaliligalig sa akin. Sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaring magsiupo muna po ang lahat. Gagawa po kayo ng pila. May mag-guide sa inyo.
Inyo pong bahagyang ibubukas ang inyong mga kamay, ang inyong palad, at habang kami nananalangin para sa inyo at nagpapahid ng langis, samahan nyo kami sa pananalangin para sa inyong mga sarili. Uunahin po natin itong ating mga kapatid na naririto sa unahan. Pagkatapos, saka po kami dadako sa inyo. Pwede naman po. Ate.
Magsitayo po ang lahat. Ikasasagawa po natin ang pagbabasbas ng religious articles. Mangyari pong pakilabas at pakihawakan ng mga religious articles na nais niyong pabasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magkamit ang iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.